Pag-usapan natin o himayin natin ang ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasama natin ngayon dito sa PRTV Prime Studio si Dean Maria Soledad Margarita de Requito Mawis, ang ng Lyceum of the Philippines University of School of Law. Magandang hapon po, Dean Mawis. Magandang hapon ho at maraming salamat sa muling pag-anyaya po. Strategiya ng depensa ngayong araw kasi sila yung sa cross-examination na pahinain. Yung forensic authentication ng NBI dun sa sinasabing threat video, pati na rin yung pag-question sa kredibilidad ng testigo, no? Pati yung sa limitado raw niyang training. So tingin nyo ay nakaungos ba sila? Sumakses ba ang defense ngayong araw? Alam niyo po, malalaman po natin yan. I think they will still conduct redirect examination. So it would be best for us to wait for the entire testimony to be concluded para kung masabi natin kung siya po ba ay nakaungos o hindi. Kasi po, pagkatapos ng cross-examination, magre-redirect pa yan eh. Maaari kung sa tingin ho iba nakaungos, baka maayos ho at ma-meet head-on during redirect examination ng prosecution. Pagkatapos ho nun, re-cross-examination. Pero tama po kayo sa inyong obserbasyon, doon sa cross-examination, bukod sa yung mismong video, yung video authentication na tinatawag, kasi hindi naman po siya yung nahandon para siya binigay lamang ho sa kanya eh. Kaya kailangan i-authenticate yan para malaman ho kung itong video na to ay fake ba o hindi fake. So that's very important. Pangalawa ho, kailangan ho, because he was offered to testify as an expert witness, kaya ho ang atake po ng cross-examination ho, expert witness ho ba siya? May kaukulang ba siyang qualification para magtestigo tungkol dito sa authentication process po? Pero ito ay kaibahan doon sa, kasi kami minsan napapatawag din sa korte, lalo na yung mga nakunan kaming video sa mga police operations, yun kasi ay galing sa amin. Yung video, kuha ng aming cameraman. Pero ito kasi ay parang sa isang Zoom, no? Isang application na kumbaga ay walang kumuha. Pero tinatanong din kanina, sino yung, kasi merong administration eh. Sino yung gumawa ng Zoom link na yon? Halimbawa, kung Zoom nga yung ginamit I'm not sure, ay yun, posible bang ipatawag? Yun yung source ng video. Kasi syempre sa authentication, no, paano ho ba na-authenticate yung video? Una yung kumuha. Yung tumistigo ho, hindi naman ho siya yung kumuha. Or yung kinuhanan, yung tao na nahandon na kinukuhanan. Siyempre, hindi naman ho titistigo si Vice Presidente. So, kailangan ho talagang patunayan saan ho nagmula ho yan. Very important ho yan kasi otherwise, kung mapakita na ito'y fake, ito'y AI-generated, edi masisira ho yung pinaka-foundation po ng kanilang prosecution's evidence. So, that's very important, ma'am. Isang matingkad dito ay yung naipasok o naipresenta ng defense yung video ni Zuleika Lopez. No, yung emotional siya, yung parang nagsusumbong siya na nilabag yung kanyang karapatan, ikukulong siya sa CIW. In short, dito yung gustong patunayan ng defense, yung sinasabing out of context. Kaya nasabi daw ni Vice President yung mga katagang yun. Okay. Oo. Ay, kung ganun ho ang atake po, ano ho ang ibig sabihin ho? May naunang video, itong video ni VP Sara, ito ho ay sagot dun sa unang video. Which means, may video ho talaga for them to say na ito ay retaliation o sagot lamang dun sa naunang video. Una po yan. Pangalawa, kung totoo ho talagang may banta dun po sa unang video na express ho ni attorney, no, na may nagbanta sa kanya, di ba po ang dapat hong gawin kung may banta ay magsumbong sa kaukulan, sa ahensya ng gobyerno para ho nga you bring to justice kung sino man yung nagbabanta. You do not answer a threat of committing a crime with another threat of committing a crime. In other words, you do not take the law into your own hands. Nasa posisyon ho siya, alam ho niya yung proseso, pwede ho silang magsampa ho ng demanda. Kung talaga hong merong bantang ginawa doon ho sa katauhan nung hong nasabing kinunan ng unang video. Hindi po maaaring maglabas ka ng video at ikaw din magbigay ka ng threat. That is not right. So nakatulong pa paglabas ng video na yun sa panig ng depensa? Yes, because to my mind, kung ilalabas mo yan at sinasabi mo na ang itong second video is a mere reaction to the first video,
In other words, you're admitting that there is really a second video, di ba? Kasi bakit mo siya ilalabas? Okay. So parang na ano lang doon, na-established. Oo, na-establish Na yung totoo second. yung video, na there's such a video. Oo, tama po. Okay. May nagtanong din kasi yung komento daw sa ilalim ng video na yon, na sabi ay madaming nag-comment. At lumalabas daw doon sa mga comments, generally, na hindi naman natakot o hindi considered na banta, threat, yung sinabi ng Pangulo. Tapos ginagamit yon ng depensa ngayon. Alam niyo po, yan ho ay opinion ng ibang tao. Anong mahalagang opinion? Ano ho ba ang sinasabi ng batas? Kaya nga ho, bago naman ho yan na sinabing threat, yan naman ho ay inimbestigahan. At ang ano ho dyan, yung threat na nagbabanta ka, which is very clear. Galit na galit po siya, nagbanta ho siya, nagsabi pa nga may hitman. Paano ho hindi naging threat po yun? Yun ang hindi ko naman po maintindihan. No? Kung sa ibang tao, yan ay dala lang ng bugso sa loobin, naggalit lang siya, bottom line is she did say, assuming that the video is really true and authentic, nagsabi ho siya na talagang may papatayin, di ba po? Sinabi naman ho niya na may hitman, just in case may mangyari po sa kanya. Ang sabi ng ating mga kababayan, simple lang naman ang Article 4. Dahil kitang-kita sa video na namutawi mismo sa bibig ng Vice Presidente yung sinasabing mga banta. So bakit parang nagiging komplikado? Because of course, may strategiya ang defense. At saka hindi po yun mukhang madali, pero siyempre kailangan ho may ebidensya. Ang ebidensya ho, hindi lamang ho relevant, it must be competent. Relevant evidence. Ito nga ho yung ebidensya pag napakitang nagbanta siya, pero competent ho ba yan? Yan po ba ay authenticated para ho maging admissible in evidence? Hindi po siya technically speaking komplikado. Sinusunod lang po yung rules of evidence po natin. Kung hihimayin naman yung sabi pagkontrata ng assassin o yung papatay, paano po ito maipuprove, no? Sa impeachment court na nangyari nga ito. Okay. Kailangan bang ibigay nila yung evidence na ito yung kinuntratang tao, paano kinuntrata? Alam niyo po, kung ako po ay tatanungin, at ito po ay aking personal na opinion, ang naisampa ho is just threat, na ikaw ay nagbanta. So meaning, hindi naman sinabing na talagang kumuha. So to my mind, it is not even necessary for the prosecution to prove na itong taon to, yan ang kinuhang hitman. Ngayon, kung gusto na i-prove, sobra-sobra ho sa hinihingi ho ng minimum. Kasi ho, ang nireklamo ho, ay yung pong nagbanta lamang. So there's no need to prove na kumuha ho siya ng hitman. Opo. Hiniling po ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court yung pagpapalabas ng subpoena para mapasulpot si Vice President Sara Duterte, particular dito sa Article 4, para siya mismo yung sumagot. Dahil siya mismo yung kita sa video at nagsalita. So tingin nyo dapat siyang umattend? Sa akin ho, sa totoo lang ho, yan magiging simple. Kung yung tao hong nasa sakdal, syempre, siya ho ang magsasabi. But the question is, ito na ho ba yung panahon? Or baka ginagamit ho nila mismo si Vice President na adverse party witness, kung tawagin ho. Kinukuha ho nila para siya mismo ang kanilang maging witness para sa prosecution. Ngayon ho, sa ilalim po ba ng batas, well, ang ano na ho natin dito, yung rules of evidence natin, if you're going to call an adverse party witness, dapat may written interrogatories. Now, whether that will be applied in the impeachment court or not will depend upon the impeachment court po. Kasi una, binatikos yung pagkuha kay Presiding Officer Senador Francis Cheese Escudero, pero siya na ngayon, Opo. no? Ang impeachment manager o yung nangangasiwa nga sa impeachment at trial. So, anong assessment nyo? At so far ho, dahil ho, alam niyo malaki hong bentahin syempre po na abogado rin ho yung nagiging parang pinakamataas na opisyal dyan ho dun sa impeachment court. Kasi kung to his credit, parang maayos naman ho. Very prompt ang kanyang mga desisyon, no? Yung pagka may objection, prompt ho yung ruling niya. Siyempre, pero may isa lang ho ako medyo a little bit iffy kung tutuusin, nung nagbanggit na ho siya yung numero.
na ito ang kailangang numero para ma-impeach. I think that is not the decision of the officer, okay, or the presiding officer. It should be the decision of the entire Senate. So parang napaaga naman ata ang kanyang pagsabi na 16, at bakit siya lamang ang magdi-decision po noon? Siguro dapat sila po na lahat ng mga husgado ho, yung senators po natin, ang magdi-decision ho yan. Ngayon ho, magiging questionable po yan. Tsaka parang inopen niya yung possibility na pwedeng i-elevate sa Supreme Court nga. Yes. Oo, That yung becomes issue. a justiciable issue because imagine, naghihiring-hiring, tapos pagdating sa dulo, siya on his own, sinabi niya, okay, ganito ang kailangan ninyo. Siyempre may magtatanong po dyan. So it becomes now an issue that may be elevated to the Supreme Court. But as far as he being the officer in charge, no? O siya yung presiding West, kung tawagin, judge, senator, maayos ho, at sa aking palagay, ang pamalakad dahil una, naiintindihan ho niya yung proseso. Pangalawa ho, pag nagkaroon ng ruling, resolve kaagad at nami-maintain po niya yung orderliness ng administration po ng proseso. Ay, yun na nga, sumaklolo yung kampo ni VP Sara sa Supreme Court at hiniling yung pag-question sa kung legit nga yung pagiging presiding officer ni Senator Cheese and kumbaga ay pigilin muna yung sinasagawang paglilitis. Nasa Supreme Court po yun, kung mag-i-issue po ng TRO or writ of preliminary injunction. Sa ngayon, wala po, kaya dumidire-diretso po yan. So, maaga pa lang, mukhang papasok na yung Supreme Court. Maaga po, kasi may mga ibang mga or interlocutory proceedings kung tawagin na inihahain nga po sa taas. So maaga pa lang baka ho sakali po. Remember po, pag nagkaroon naman ho ng decision yan, tapos na ang boxing, hindi yan maaapila sa Supreme Court. Kaya yung mga interlocutory proceedings, interlocutory orders, inaakyat ho nila. Kasi yun ang pamamaraan para mag-guard ho nila yung interest nila po. Hindi kasi pwedeng magkaroon ng desisyon, tapos walang appeal po yan. Pero posibleng mag-hands off ang SC. Total, maayos naman, napapangasiwaan yung impeachment trial. Posible, kung gusto, nasa Supreme Court ho yan, kung ano ho ang magiging desisyon nila, kung tingin ho nila na hindi ho ito angkop na desisyonan ng Supreme Court dahil ho sa independence of the three branches of government, baka ho respetuhin nila na hindi, Senado lang ang dapat magdesisyon. Pag-usapan naman natin yung performance, no? Pero very early, pero at least third day na, prosecution and defense. So, yung kanilang demeanor, yung kanilang pagiging kalmado, yung kanilang strategy, anong assessment niyo? Napakaganda ho. Kaya ho maganda hong panuorin ng mga law students ho yan. Kasi natututo ho talaga ho. Makikita ho nyo yung demeanor, maayos, wala naman ho nagsisigawan, And when they argue like lawyers. Medyo may basihan, may basihan, at agma naman ho sa batas. So ako, both prosecutor and defense, they went there prepared. Yun naman po ang masasabi ko. Preparado po naman sila. Alright, maraming salamat po, Dean Soledad, Margarita Dariquito Mawis, sa inyong pagsama sa amin Thank you ngayong po. hapon. Thank you.